guys! It's year 2026 and welcome back sa aking YouTube channel. Bigla nga palang nagaya yung aking kapatid at saka yung aking sister-in-law para kami ay Loming Batangas, at dinayo pa talaga namin sa may Genti, sa may Valenzuela. Medyo malayo po ito sa may Kawayan, Bulacan. Ayan, nakamotor kami. Ang aking driver ay ang aking poging anak. At yung nasa unahan naman namin ay yung aking kapatid at yung kanyang asawa. Galing na pala kaming kumain. At ayun, sulit dahil masarap naman at saka talagang marami siyang mga toppings at saka sahog. Tsaka nakakamiss naman talaga yung Loming Batangas. Sabi nga nila marami raw mga pumupunta or dumadayong mga vlogger doon kasi maliban sa masarap yung pagkain ay talaga namang mura kung i-compare mo siya sa presyo sa ibang bansa. So itong binabaybay namin ngayon ay sa part ng Genti, pero hindi ko kabisado kasi inaw lang ako nakadaan dito. Pagka nagmotor ka from May Kawayan to Genti, mga nasa 30 minutes din. Medyo looban yung dinaanan namin para iwas din sa traffic. At saka pagka nakamotor ka naman, mabilis ka namang makakarating sa iyong paroroonan kasi pwede kang sumingit at mag-overtake katulad niyan. Siguraduhin nyo lang na talagang naka-helmet kayo. Dito nga pala sa Valenzuela, talagang dapat naka-helmet ka at saka bawal yung naka-tsinelas. Nga pala yung huling linggo ko dito sa Pilipinas dahil pabalik na naman tayo sa Qatar. Tayo ay nagbakasyon lang. So, sulit naman yung ating pagbabakasyon. Parang isang pitik lang na kararating mo lang. Napakabilis ng araw talaga. Sabi nga pala dyan ng aking anak ay wag ko daw siyang pasuhin kasi nag-take out pala kami ng lomi, tapos bit ko siya. Hindi ko na mamamalayan na naididikit ko na pala siya sa kanyang hita. Napakainit nga naman talaga nun. Guys, mabalik nga pala tayo sa bakasyon. So, yearly pala tayong nagbabakasyon ngayon. Mga 3 years ng sunod-sunod. Para naman makapagpahinga din tayo at syempre makapiling din natin yung ating mga mahal sa buhay. Syempre yung mga anak ko din at saka si nanay, yung mga kapatid ko, makapag-bonding kami. Pag mga ganitong buwan ay medyo magastos kasi nga holiday season talaga, Pasko, New Year, talagang maraming gastusan pero sulit naman. Bakasyon din ng aking dalawang anak, so makakapag-bonding din kami kahit papaano. Ang nanlibre pala dyan sa kinain namin ay yung aking kapatid. So, thank you so much. Tuwing bakasyon ko talagang nanilibre siya ng pagkain. Kung saan kami tinitreat. Sana more blessings pang dumating sa inyong mag-asawa. So, congratulate ko na rin pala siya dahil na-promote na siya as a supervisor. So, galingan mo pa, bro. Pala sa kinainan namin sa Doming's Lomi, maliit lang yung pwesto nila. Makikita mo talaga na yung mga ibang mga customer ay talagang nagtsatsaga silang naghihintay sa upuan at talagang marami silang mga customer na kumakain. So first time ko palang nakakain doon at nakarating doon sa area na yon. Hindi ko nga pala nakasama dyan yung aking anak na babae dahil itong araw na to ay may pasok siya, may duty siya sa may Malolos Hospital. So maaga siya kaninang nagising, tayo din mga around 2:30 para maasikaso natin siya. At ngayon naman ay day off din ng aking brother, kaya tayo ay nakagala. Katapos din pala nung New Year, pumunta din pala sila dito. Nung time na yun, hindi ako kasama. Ang kasama nila ay yung anak ko naman na babae. Kaya lang, hindi sila nakakain ng lomi dahil that time ay sarado pa sila. Syempre, katatapos ng New Year siguro, nagpapahinga din sila.
So good naman at nagbukas na sila. At least kahit papaano ay natikman din natin at naranasan din natin na mapuntahan yung sinasabi nilang masarap na lumihan dito sa may GNT. Sakto din sa nakikisama din yung panahon dahil itong time na to ay hindi naman mainit, hindi rin sakto lang. Yung nga palang babaybayin natin guys, tingnan nyo mabuti. Yan, sabi nung aking anak ay mag-video daw ako. Yan, yun yung mga libingan ng mga yumao. Yan, yung mga patay, libingan ng mga namatay. Makikita nyo talaga para yung mga apartment. Talagang patong-patong. Tapos, ginawa nila yung iba, talagang colorful. Kinulayan nila yung mga nila. Dito to sa part ng Valenzuela. Nag-voice over na nga lang pala ako dito dahil kahit na anong salita or kwentuhan namin ng aking anak, hindi rin gaanong marinig kasi nga naka full face tayo na helmet. So, hindi gaanong magkarinigan tapos mabilis din yung takbo nung motor kaya medyo maingay. Tsaka syempre yung mga tunog din ng mga sasakyan. At nag-video na rin ako ng mga time na to para naman kahit papaano ay may mai-upload ako. Tsaka syempre memories na rin habang tayo ay nakabakasyon sa Pilipinas. Doon nga pala sa kinainan namin guys, na mga binibenta na rin sila nga monay at saka pandesal. Syempre, dagdag kita na rin yun. Kasi nga karamihan ng mga kumakain doon, ng lomi, ang magandang partner talaga noon ay monay or pandesal. Nakain na rin naman natin yung mga gusto nating kainin dito sa Pilipinas, katulad ng lugaw, balot, barbecue, isaw, ano pa ba? Yun yung mga nakakamiss kasi, lalong-lalo yung pandesal. At dito nga rin pala, bumili na rin pala ako ng mangosteen. Kasi dito sa Pilipinas ay mas mura compare naman doon sa Qatar. Talagang mahal yung mangosteen. So, nakabili na tayo nung isang araw, mga nasa 1 kilo. Ayun. Mais din pala, nilagang mais. Ayun, nakakain na rin tayo. So, goods naman. At least yung mga ibang mga pagkain na mahal at medyo hindi natin nakakain doon sa Qatar ay nakain natin talaga dito sa Pilipinas. Dito nga pala sa Pilipinas, medyo pabago-bago yung panahon. Minsan maaraw, maya't maya, umaambon or umuulan, ayun. Kaya minsan magugulat ka na lang pagpasok mo sa mall, kunwari mamasyal ka, paglabas mo, ayan, malakas na yung ulan. So, kailangan talaga may dala kang payong kasi hindi katulad doon sa Qatar na talagang madalang yung ulan. Dito, maya't maya. So, ayun, ito nga palang dinadaanan namin ngayon. Ay, ayun, hindi ko pa rin alam kasi hindi naman ako gala. Kumbaga, madalang lang ako napupunta or namamasyal. Kaya pagka ako bumabiyahe, pupunta kung saan. Lagi kong kasama ng aking anak kasi hindi rin mamasahe or bumiyahe or pumunta kung saan. Tiyak ako'y maliligaw. Buti na lang din, sakto na walang pasok na rin yung aking anak. So at least, nakapag-banding din kami kahit paano. Tsaka limited din yung araw na wala silang pasok. So pagka talagang wala silang pasok, ayun, gumagala kami para makapag-banding. Kasi nga, pagbalik na naman natin sa ibang bansa, ayan, puro trabaho na naman tayo. So, bibilang na naman ng mga ilang buwan bago tayo ay makapagbakasyon. So, ayun, sinisikap ko naman na taon-taon talagang kahit pa paano makapagbakasyon. Pansin ko din, marami na rin mga grupo ng mga nagbabikes, yung mga riders, yung mga ganyan, ayun. At saka marami yung iba, pagka may nadadaan ng mga mini park, yun, marami rin sa kanila mga nagjo-jogging.
Tayo din naman pala, nagja-jogging tayo hanggat Dapat kaya natin. Pwede nga, araw-araw, ayun. Yun, ito nga pala yung medyo malapit na tayo papasok na tayo ng Venteriales. So, medyo malapit na tayo sa ating sa May Kawayan. Itong dinaanan natin ngayon ay looban. Ayan, kaya medyo yung daanan ay medyo mas nakikita natin sa bandang gilid na may maraming mga tindahan para na sa tapos meron na naman tayo dito na cemetery. Pansin mo nga pala dito sa mga ayan, yung palitsyo lang mo. Pagka araw ng mga patay, ayan, kaya tayo dyan, yung bisita natin ng ating mga mahal sa buhay, ng mga una. Ayan, itong dinadaanan namin ay medyo maganda na ngayon compare dati na talagang dati medyo nakakatakot dumaan dito dahil madilim, walang mga ilaw at saka yung mga bakal dito ay talagang halos wala talagang mga nakatira. So ngayon medyo nag-improve na siya, marami ng mga tindahan, marami na rin mga kainan, tapos yung mga bahay, ayan, yung mga nakatira na, maliwanag na din. Ito kasi yung daan na medyo accessible sa lahat lalo na papunta ka sa May Kawayan dahil ito yung shortcut at same time iwas ka na din sa traffic. Dito sa part na to medyo kabisado ko na kahit iwanan na ako dito, ayan, makakauwi na ako sa bahay. Dalas ito yung daanan natin pagka papunta kami ng Paso de Blas. Dati ay doon pa nakatira yung aking eldest brother. Siguro meron na rin siguro mga naglilinis dito ng kalsada kasi nakikita nyo naman na medyo malinis na, walang mga gaano na plastic or mga bottles na nakakalat sa kalsada. Siguro may naging din ng motor na may mga street sweeper, araw-araw na naglilinis. Ito kasi yung sa part pa rin ito ng Valenzuela. Isa sa nagawa ng mga nakaupo sa gobyerno, yung programa na ginagawa nila paglilinis ng mga kalsada at syempre yung mga patakaran nila sa mga riders or sa mga driver na kailangan talaga nakasuot ko ng helmet at saka kailangan itong part na to medyo dito bumabaha kasi kung i-compare mo dun sa may amin sa may bangkal ay dito sa part na to ay medyo mataas. Tayo ay nakatira sa boundary ng Valenzuela at ng May Kawayan. Dito nga pala sa Pilipinas, talaga naman mapapasabak ka sa lakaran. Talagang pagpapawisan ka kasi bawat labas mo ng bahay, kailangan mo talagang maglakad at sumakay ng jeep. Yun nga lang, medyo mausok. Kung i-compare talaga natin sa ibang bansa. So ayan, malapit na talaga tayo sa ating bahay. Pagkalooban yung iyong dinaanan, mabilis lang. Sa amin nga pala, dito sa Montangkal, ayan, medyo maalikabok. Since mga ilang years na dahil nga gawa ng ginagawa dito. So far so good naman dahil maraming nabibigyang mga tao na trabaho. So ayun, dito na tayo sa may bangkal. So thank you Lord at nakarating tayo ng safe. Nadaanan natin ngayon ay dati pala itong bakanting lote na madalas ay may tubig. So ngayon ayan, pinagpakan nila and we'll see after mga ilang taon kung ano yung itatayo nila dyan, kung magtatayo pa sila ng building. So hanggang sa muli, maraming salamat sa pag-abot hanggang dulo sa panonood ng aking video. Hanggang sa muli, God bless and keep safe. Bye bye. 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 Bye.